Alam nyo kung gaano yun, praise God sa pagkabasa ng salita ng Panginoon. Malaya po tayo makaupo. Alam niyo po, si Paul, sa Corinthian believers, meron po siya talagang 3 letters. Tatlo po talaga yung letters ni Paul. Kaya lang, hindi pa po kasi nakikita yung talagang 1 Corinthians. Yung nababasa lang natin kasi ngayon, pangalawang letter na yun, tsaka pangatlong letter talaga. Pero alam niyo po, itong mga taga-Corinth na ito, na mga Christians, may background po sila. Kung bakit po sinabi ni Paul ito tungkol kay Jesus, na napakabait talaga ni Jesus. At mayaman siya, pero naging mahirap siya para sa bawat isa sa atin. Para daw gawin niya kayong mayaman sa pagiging mahirap niya. Alam niyo po, pag ina-analyze natin yung mga pinagsasabi po ni Apostle Paul sa text na yan, it's as if ang kinakausap niya, ang mga Corinthian believers daw ay hindi mayaman, kundi sila ay mga mahihirap. Tingnan niyo yung dulo, bandang dulo, no? Para gawin niya kayong mayaman sa pagiging mahirap niya. In short, ang tingin ni Apostle Paul sa mga Corinthian believers ay mga mahihirap. Okay? And tingnan natin, ngayon, nasan ba yung Corinth na ito? Pwedeng pakita natin, ayan ngayon. Ano napansin nyo? Ruins na. Okay? Hindi na kasing tayog nung unang panahon. Pero alam nyo po, 2,000 years ago, hindi buhay po ang bawat isa sa atin dito, pero 2,000 years ago, sa lugar po ng Greece, ay nandiyan po nakatayo ang Corinth na church. And ang Corinth church po, ay particularly po, mas marami po sa kanila kasi, sa totoo lang, yung mga mayayaman pagdating sa material na mga bagay. Trivia po natin, ang Corinth po ay hub ng commerce sa ancient Greece. Situated po kasi siya sa key trade route kasi meron pong body of water na may mga tao na nagsasagwan, dumadaan dun sa lugar nila, bumibili dun sa lugar nila. Kaya po, ang Corinth, sa totoo lang, hub siya ng mga traders. At marami sa Corinth, mga mayayaman. Pati na rin po yung mga Christians sa Corinth, marami po sa kanila mapipera at mayayaman. Pero tingnan nyo, si Paul nagsasalita sa kanila, ang turing ni Paul sa Corinthian believers ay dating mahirap. Dating mahirap. Bakit kaya? Ano kayang ibig sabihin nito ng pagiging mayaman at pagiging mahirap? Sino ba dito ang mayaman? Sige nga, taas nga kamay ng mga mayayaman. Come on. Yung iba hindi sure eh. Mayaman ba ako? Tapos nagbilang, nga pala, may bahay na ako, may sasakyan ako, mayaman. Again, sino ba ditong mayaman? Ulit. Okay, ready. Sino dito mayaman? Taas kamay, mayayaman. Sa taas, sino? Yung iba na hindi nagtaas ng kamay, tingin nyo ba mahirap kayo? Okay? Ganun ba, tingin nyo ba mahirap kayo? Kasi tignan natin, ano ba yung definition natin ng pagiging mayaman? Marami bang pera? Kaya lang, kapag sinabi mong maraming pera, gaano kadami? Kung ako si Elon Musk, ako si Jeff Bezos, na sobrang dami ng yaman ko, kahit pa merong 1 milyon, ang tingin ko sa'yo, hindi ka mayaman. And alam niyo po, nagulat ako kasi meron ako mga bata na napapakinggan, nalaman ko sa Kabuyaw,
Sabi niya, mayaman kami. Meron kasi kaming kotse. No? Para sa isang bata pala, kapag merong kotse, mayaman na. So kada tao pala, merong iba't ibang perspective sa kayamanan. Hindi lahat pare-parehas. Kaya lang, sa panahon natin ngayon, ano ba talagang ibig sabihin ng pagiging mayaman? Wala pa tayo dyan. Kailangan natin malaman ito. Kasi bakit? Sinasabi ni Paul na si Jesus ay mayaman. Ang Diyos ay mayaman. Again, pwede mo ba sabihin yun? Mayaman. Now, alam niyo po, ang kayamanan particularly na tinutukoy ni Apostle Paul dito, ay hindi po yung material na mga bagay na meron tayo. Tinawag po ni Apostle Paul na mayaman si Christ dahil po hindi po yun nagre-refer, next slide, dun sa material things na meron siya, pero dun po sa divine status niya. Ibig sabihin, nakatukoy po ito sa kung sino siya, ano siya, at ano yung kaya niyang gawin. So, what makes God, God, ano po yun? Bakit masasabing Diyos ang isang Diyos? Ano yun? Anong qualities na meron ang isang Diyos? Is He all-powerful? Natutulog ba ang Diyos? Hindi. Napapagod ho ba ang Diyos? Napupuwing ba ang Diyos? Nagugutom ba siya? Hindi. So in short, napakayaman niya in a sense na nag-exist siya sa lahat ng panahon, sa lahat ng lugar, napaka-powerful niya, wala siyang ibang kailangan sa buhay niya. Yun ang totoong kayamanan pala. Ang totoong kayamanan ay meron ka ng lahat ng bagay at wala kang ibang kailangan. Kaya God exists hindi dahil sa meron siyang kailangan sa atin. Nakuha natin yon? Hindi po nag-exist si God dahil may kailangan siya sa iyo. Tayo po, hindi tayo pwedeng mag-exist kung wala ang Diyos. And ganun po ang definition ni Paul ng mayaman. Kaya tignan niyo po, nung sinabi niya na si Jesus ay naging mahirap para sa bawat isa sa atin. Next slide. Ang ibig sabihin po ni Paul doon ay He emptied Himself of His divine privileges to redeem humanity. Ano pong ibig sabihin nun? Ang Diyos nagkatawang tao. Hindi ho ang Diyos tao, tas naging Diyos, hindi ho. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Hindi ho pwedeng lumitaw si Jesus na parang bula na lang. Kailangan mapanganak siya, kanino? Kay Maria. Okay? So, kaya mababasa natin sa Bible, pag tumingin tayo, oo nga si Jesus God, kaya lang minsan may makikita ka. Napagod si Jesus, nauhaw siya, nagutom siya. Bakit? Bakit nagutom si Jesus? Akala ko po ba Diyos siya? Dahil sa pagkakataon na yon, siya po ay nagkatawang tao. Nangailangan siya sa kanyang buhay. At alam niyo po, lahat tayo nangangailangan ngayon. Dahil napakaigsi ng buhay natin. Tama ho ba? Napakaigsi ng buhay natin. Kung kaya, ang gusto ng marami, makapiling mga pamilya nila, magawa nila yung gusto nilang gawin sa buhay. Bakit? Nakikita kasi nila yung kaiksian ng buhay natin. Meanwhile, ang Diyos, pwede siyang mag-exist kahit wala tayo. Tayo naman, hindi natin kayang mag-exist kung wala ang Diyos. Kaya tignan ho natin, kahit gaano pa ho karami ang pera na meron tayo ngayon, ang dami mo man pera, ang dami mo mang ari-arian,
2 kotse mo, meron kang bagong pagawang bahay ngayon, doon mo marirealize na lagi kulang kung anong meron ka at gugustuhin mo pa ng mga bagay na wala ka. Sabi nga ng isang anonymous na quote, ang sabi dito, if you count what you have, you are poor. Yun, sumagot, yes daw. Again, tinan nyo, sabi dito, if you count what you have, you are poor. But if you are content with what you have, you are rich. Tingnan nyo, 2 reaction yan. Pag binigyan ka ng ninong mo o ng kung sino man ngayon, binigyan ka 50, 100. Pag binilang mo yon, ano sasabihin mo? Pwedeng, ay, yan lang? Di ba? Dahil hindi natin makita yung kakontentuhan sa bagay na mga meron tayo. Lagi mo ring nako-compare ngayon yung sarili mo sa iba. Tinitignan mo, buti pa sila may 13th month ngayon, ako wala. Sila, meron silang 14th month, may 15th month, ako wala. Buti pa siya, ang dami niyang ninong, ako wala akong ninong. Ang dami niyang natanggap o matatanggap ngayon, ako konti lang. Lagi nating tuloy nako-compare ang sarili natin through material wealth. Kaya lang, yung material wealth na yon, hindi natin nare-realize na hindi naman siya panghabang buhay. Amen? Ang material things ay hindi po natin pwedeng dalhin pag tayo ay namatay. Nakita na ba kayong baby? Pagkapanganak niya, meron na kagad damit at beanie shirt dyan na suot-suot. Wala. Di ba? Ganon din po tayo pag tayo ay lilisan sa mundong ito. Hindi natin madadala yung bago nating kotse, bahay natin, yung cellphone mo, hindi mo madadala yan. Kahit gaano pa kamahal yan. Yung Z Fold man ng Samsung yan, na pang-angas mo sa mga friends mo, hindi mo madadala yan. Bakit? Kasi lahat po tayo, ito ang totoo, lahat tayo talaga ay mahirap. Ang bawat isa ho sa atin ay mahirap. Dahil lagi tayong may pangangailangan sa buhay natin. Pero dumating si Jesus para maging mayaman ang bawat isa sa atin. Masaya ka ba na dumating si Jesus para maging mayaman ka? O hindi ka, pastor, hindi ko po, kasi parang kailangan ko talaga pera ngayon. Okay? Naintindihan ko. Kailangan natin lahat yan. Pero tignan din natin ang mga Christians nung unang panahon na ito. Dahil ho sila, mga Corinthian believers, oo mayayaman sila, pero meron din namang mga may hirap na mga Kristiyano at makikita natin mamaya ano rin ba yung naging buhay nila, paano rin sila namuhay bilang tagasunod ni Christ. Kasi, next slide please, yung pera, it comes and it goes. Nakita niyo yung Corinth kanina, di ba? Ano na siya ngayon? Meron bang nakatayong mga bahay doon? Wala. Yung success, hindi yan panghabang buhay. Yung position mo bilang boss, hindi yan panghabang buhay. Kung number 1 ka sa klase, hindi yan panghabang buhay. Yung buhay natin, hindi panghabang buhay. Kaya, wag mo dapat i-compare din sa iba ang sarili mo. Amen? Know that, next slide, ang season ngayon ng gift giving, kung ano man yung tanggapin mo ngayon, be content with what you will have. Amen? Amen? Parang malungkot kayo ngayon. Siguro yung iba, next slide,
nabudol o mabubudol. Akala nila, uy, lechong baboy, yung pala, lechong bread. Yung kakainin nila. Alam niyo po, magpasalamat tayo sa kung anumang makakain natin sa mga susunod na araw. O mga matatanggap natin sa mga susunod na araw. Kasi hindi natin nare-realize na marami rin pong mga tao, gusto naman nila mag-celebrate, wala naman silang pera pang celebrate. Yung iba, ikaw nakakapag-celebrate ka kasama family mo, yung iba di naman nila makasama ang pamilya nila. Tingnan na lang ho natin yung blessings na meron tayo at maging grateful tayo kay Lord na nakakaranas tayo nun. Kasi yung iba hindi yun nararanasan. Kaya be content with what you have. Sabi mo sa katabi mo, makontento ka. Again, sa kabila, sabi mo sa kanya, makontento ka. Sa nasa likod mo, tingnan mo nasa likod mo ngayon, sabi mo, makontento ka. Ayan. Now, ating pong tanungin, at mag-proceed tayo, anong ginawa ng self-emptying love ni Jesus Christ para sa atin? Bakit nagpapakumbabang pagmamahal ang pinakita niya sa bawat isa sa atin? Ano bang magagawa ng nagpapakumbabang pagmamahal? Ito po ang ginawa ni Jesus. Number 1, Jesus gave up His riches for us. Binigay ng Diyos ang kayamanan niya para sa bawat isa sa atin. Kung kaya lahat po ng tatanggap kay Jesus, sa ginawa ni Jesus, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. O tinatawag na eternal life. Sino sa inyo nakakakabisa ng John chapter 3 verse 16? Kung kabisado po ninyo sa English, pwede ba nating sabay-sabay na i-recite yon? 1, 2, 3, go. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that who might but have everlasting life or eternal life. Tignan niyo po yun. Para magkaroon tayo ng eternal life. Bakit? Sino ba yung buhay na yon na kailangan natin? Kanino ba nang gagaling yung buhay na yon na kailangan natin? Sa Diyos. Alam niyo po, kahit mga Christmas na mga ganitong season, dito ko po nakikita talaga na kulang yung buhay natin, kulang yung span ng life natin para rin sa mga taong mahal natin. Kung gusto natin silang makasama pa, hindi na talaga natin magagawa yun eh. Kasi darating yung time, ang ating mortal na katawan ay kukulubot, tatanda, manghihina, pero still kakailanganin pa rin natin ang Diyos sa ating buhay. Kung kaya, ang sacrifice po na ginawa ng Diyos ay foundation kung bakit tayo pwedeng tawagin na mayaman ngayon. Bakit? Kasi yung satisfaction na meron ka, hindi nasa kung anong meron ka, sa material thing na meron ka ngayon, kundi yung satisfaction mo ay, alam ko, kahit hindi maging maganda o maganda ang buhay ko dito sa lupa, yung susunod na buhay ko, eternal life na tinanggap ko kay Jesus, doon mararanasan ko yung best na buhay na gustong iparanas sa akin ng Diyos. Kaya po, tingnan nyo ang sabi ni Paul sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9 ulit. Tingnan nyo po yung sabi, kahit na mayaman siya, naging mahirap siya para sa inyo. Walang kailangan ng Diyos. Ang isang taong mayaman, wala na siyang ibang kailangan. Kung kaya, si Jesus ngayon, tignan niyo po, inabot niya ang bawat isa sa atin. Tayo po, na mga makasalanan, maraming pagkukulang sa Diyos.
Pero ganito niya tayo kamahal. Nagkaroon ng, next slide, di ba? Christ's incarnation. Kung saan, ang dami-dami ng pwedeng ipanganak si Jesus, doon pa siya kay Mary pinanganak. Hindi sa isang reyna, hindi sa isang kaharian, pwede sana doon sa malambot di ba? Na lugar. Pwede sana sa isang malinis na lugar at hindi puno ng mga hayop. Pero pinanganak siya sa lugar ng sabsaban. Ngayon tignan natin, ano ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin? Okay sa Kanya na mag-suffer basta tayo ay makaranas ng kaginhawahan sa buhay natin. Yun ang totoong pag-ibig. Kaya again, sa mga nagtatanong, paano ko po ba malalaman kung mahal ko na po si ganito, si ganyan? Willing kang mag-suffer para sa kanila. Amen? Kaya tingnan natin ngayon, kung sa darating na mga araw, nagkulang ng pagkain sa hapag at kailangan kumain ng kapatid mo, hindi mo ba siya shesheran o bibigyan? Kung meron ka nakikitang ibang mga tao na nangangailangan, hindi mo ba sila shesheran o bibigyan kung ikaw ay sumasagana ngayon? Tignan natin yung binigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kung anong meron siya, ibinigay ngayon sa bawat isa sa atin. Dahil mahal ka niya. Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ni Lord. Again, sa nasa likod mo, mahal ka ni Lord. Number 2, anong ginawa ng self-emptying love ni Jesus? Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. Jesus' poverty made us rich. Siya ay naging mahirap para sa atin. Now, ito pong poverty, again, hindi po ito yung walang pera, walang ari-arian, no? Kundi yung pagiging mahirap, tumutukoy po ito dun sa pagpapakumbaba ni Jesus sa pamamagitan po ng pagkamatay niya sa cross. Willing siyang mag-suffer. Ang pagiging mahirap ay, ibig sabihin nun, nagsasuffer ka. You are suffering. And si Jesus, naranasan niya po yung greatest suffering na pwedeng maranasan ng isang tao noong kapanahunan niya na yun. Na talagang uubusin ka hanggang sa last breath ng buhay mo. Talagang minimake sure nila na makakaranas ang isang kriminal na pinapako sa cross ng greatest suffering. Kaya lang si Jesus, wala siyang kasalanan. Pero ipinako siya sa cross. Meanwhile, pag tinignan po natin ang ating mga sarili, hindi ang katabi mo tignan natin sarili natin. Ako mismo, tinitignan ko sarili ko. Lahat tayo ay makasalanan. Lahat tayo merong pagkukulang. Actually nga, dapat po ang bawat isa sa atin, tayo yung nakapako sa cross. Tayo talaga yung nakapako sa cross. Dahil bakit? Tayo po ay makasalanan. At karapat-dapat na parusahan ang lahat ng makasalanan. Pero dahil sobrang mahal tayo ng Diyos at napakabait niya sa bawat isa sa atin, anong ginawa ni Jesus? Hindi na tayo pinapapako sa cross, siya na yung kumuha ng mga kasalanan natin at siya po yung napako sa cross para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Kaya ngayon, may pagkakataon pong umayos ang ating relationship sa Diyos. Amen? Now, in the Bible, there is such thing po as the kingdom of God o kaharian
ng Diyos. Sa kaharian ng Diyos, of course, ang nagahari ay ang Diyos. Walang ibang nagahari doon. Hindi pwede maghari si Satanas o kahit sino mang anghel o kahit sino mang tao. Ang nagahari sa kaharian ng Diyos ay ang Diyos. Ang kaharian po ng Diyos ay sagana sa lahat ng bagay. Ang kaharian ng Diyos ay beyond what we can imagine. Pero hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos ang isang tao na hindi naman niya kilala. Tatanungin ko kayo, tingin nyo ba kilala tayo ng Diyos? Pwedeng isipin mo, okay, kilala nga ako ng Diyos. Siguro kilala niya ako kasi Diyos siya eh. Hindi po yung basta kilala lang, kundi meron ka bang relationship sa Diyos? Bakit? Napaka-importante po ng relationship dahil bakit? Kung meron kang, may kumakatok sa bahay nyo, madaling araw, kumakatok ng malakas. Sabi, pagbuksan nyo ako, tinignan mo, hindi mo kilala. Papapasukin mo ba? Hindi. Ganon din ang bawat isa sa atin. Kung wala tayong maayos na relasyon sa Diyos, hindi natin mararanasan ang buhay na walang hanggan. Hindi rin natin mararanasan ang kaharian ng Diyos na naghihintay para sa bawat isa sa atin. Kung kaya, ang pagkamatay ni Jesus sa cross, ito po yung nagbabati sa Diyos at sa tao. Ang kasalanan natin ngayon ay pinatawad. As if ikaw, pag tinignan ka ni Lord, wala kang kasalanan. At ikaw ngayon, hindi ka basta kung sino man, ikaw ngayon, anak ka na ng Diyos. Again, ikaw ngayon ay anak ng Diyos. Paano ko po mararanasan yun? Ba't bigla po ako naging anak ng Diyos? Kung si Jesus, yung ginawa niya para sa'yo, sa cross ay tinanggap mo sa buhay mo, si Jesus tinanggap mo sa buhay mo, then, meron ka ngayong maayos na relasyon sa Diyos. Kailangan magsimula kang magtiwala sa Kanya. Tignan niyo po ang sabi ng 2 Corinthians 8 verse 9. Pwede ba nating basahin ulit? 1, 2, 3, go. Alam niyo kung gaano kabait ang Panginoon nating si Jesus Christ. Kahit na mayaman siya, naging mahirap siya para sa inyo, para gawin niya kayong mayaman sa pagiging mahirap niya. Kaya ngayon, meron tayong access sa Diyos dahil kay Jesus. Pwede natin ngayon makausap ang Diyos, pwede tayong dumulog sa Kanya, pwede tayong umiyak sa harapan ng Diyos, manalangin sa Kanya. Dahil bakit? Meron tayong relasyon sa Diyos through Jesus Christ. And alam niyo po, dahil anak ka, pagbubuksan ka ba? Siyempre, anak ka eh. Kilala ka. Pagbubuksan ka. Ito ang reality ng buhay natin. Kung hindi natin tinanggap si Jesus in our life as our Lord and Savior, at hindi po natin kinalala yung pagkapako niya or sacrifice niya sa cross, then hindi talaga tayo anak ng Diyos. Sa ibang anak tayo. Pero ngayon, tayo po ay matatawag na anak ng Diyos dahil meron tayong relationship sa Diyos. Kaya, tignan nyo, kanino ba o sino ba ang nagmamana ng kayamanan ng tatay? Yung hindi niya ba kilala? Sino nagmamana? Ang anak. Kaya kung ano ang meron ng Diyos, lahat tayo meron din nun. Amen?
tayo'y tagapagmana ng kanyang kaharian. Kaya ngayon, pinapakita sa atin, sino ba yung dapat tularan natin? Paano ba tayo dapat mamuhay bilang isang Kristiyano? Kasi yung Kristiyanong word na yun, nandoon mismo yung pangalan ni Christ. Paano ba tayo dapat mamuhay? Si Paul po sa Philippians chapter 2 verses 5 to 8 ay nagsabi ng ganito sa mga Christians. Tingnan niyo po, sabi niya, gayahin niyo ang ugali ni Christ Jesus. Nasa kanya ang nature ng pagiging Diyos. Ano ibig sabihin ng nature ng pagiging Diyos? Yun po yung what makes God, God. Bakit ang Diyos tinawag na Diyos? Lahat ng bagay na yon na kay Jesus. Bakit? Kasi siya po ay Diyos. Pero hindi niya pinagpilitan ang pagiging pantay niya sa Diyos. Now, marami nagsasabi, ano po ba yan, Pastor? Tatlo po ba ang Diyos? Hindi. Because God po kasi is spirit. Okay? Hindi siya physical thing, pero pwede rin siya mag-manifest in the physical. Pero God is a spirit, and hindi natin basta pwedeng ma-discover or basta-basta malaman kung ano ba talaga yung ibig sabihin nun. Pero the Bible tells us that there is the Father, the Son, and the Holy Spirit. Hindi sila tatlo, iisa lang ang Diyos. But they are revealed in 3 persons. Kaya siya tinawag na tri-unity or Trinity. Okay? Now, bakit po may ganyan sa Bible, Pastor? Ano po ba talaga yung ibig sabihin niya? Para po maipakita sa atin na ang Diyos ay maibigin. Ang Diyos ay umaabot sa bawat isa sa atin. At ang Diyos hindi malayo sa bawat isa sa atin. Tignan niyo po kung paano nagmahal ang Diyos. Philippians chapter 2 verse 7, si Jesus ganito magmahal. Ano daw? Instead, ginive up niya lahat ng meron siya at namuhay na isang alipin. Pinanganak siya bilang tao. At nang maging tao siya, naging humble siya at masunurin hanggang kamatayan. Oo, kahit hanggang mamatay siya sa krus. Kaya tignan niyo po kung paano magmahal si Jesus sa atin. Willing siyang mag-sacrifice ng buhay para sa bawat isa sa atin. Ganun niya tayo kamahal. Imaginin po natin na merong isang hari at merong isang dapat mamatay na isang taong peasant o mahirap. Anong ginawa ng hari? Iniwan niya yung pagkahari niya at sabi niya, ako na lang. Ang mamamatay, hindi na yung peasant na ito or mahirap na ito. Pag inisip natin yung ganon, ang hirap nun lubos isipin kasi bakit mo i-give up yung napakaganda mo ng buhay at maghirap ka lang sa huli? Pero yun yung klase po ng pag-ibig ng Diyos na hindi po natin basta-basta lubos maisip. Pero dahil mahal niya tayo, ginawa niya yon para sa iyo at sa akin. Kaya pwede bang ulitin mo sa katabi mo, kaliwa at kanan, sobrang mahal ka talaga ni Jesus. Kaya ngayon, next slide, tandaan, lahat po tayo ay mahirap kung wala si Jesus sa ating buhay. Lahat tayo ay mahirap kung wala si Jesus sa ating buhay. Kahit na marami kang pera o pag-aari, basta wala si Jesus sa buhay mo, ikaw ay isang mahirap. Bakit? Yung kayamanan na meron ka, panandalian lang.
Pero ngayon, matatawag kang mayaman dahil yung kayamanan na meron ka, kahit mamatay ka, meron ka pa rin nun. Amen. Kaya, ang kayamanan, it's more on yung status na meron ka ngayon. Bakit? Parang ganito yan. Ang hari ba pag namatay, hindi na siya tatawaging hari? Ang presidente pag namatay, hindi na tatawaging presidente? It's the title, it's the status na meron. And tayo, kahit tayo mamatay sa physical, tayo pa rin ay anak ng Diyos. Nakuha ho natin. Kung ang Diyos mismo, makapangyarihan sa lahat, kung gusto kanyang buhayin, pwede niyang gawin. Diyos siya eh. Amen? Tayo, na mahirap, in a sense na, lahat, talagang wala tayong, lahat ng bagay kailangan natin sa ating buhay. Hindi tayo pwedeng mabuhay na wala ang Diyos. Tignan lang ho natin yon. Kaya ngayon, kung wala pala si Jesus sa buhay natin, baliwala ang buhay natin. Kung wala si Jesus sa season na ito, baliwala rin yung celebration natin. I-include natin si Jesus lagi sa mga celebration natin. Next slide. Because through His sacrifice, we have become spiritually rich. Paano tayo spiritually rich? We are forgiven. We are redeemed. Tinubos. Bakit? Kasi tayo ay baon sa kasalanan. At tayo ngayon tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Pag ibig sabihin pinatawad ka, ikaw ngayon, nagkaroon kayo ng pagbabati ng Diyos dahil sa ginawa niya para sa iyo. Ikaw ngayon ay tinubos, wala kang utang, kaya malaya mong kausapin ang Diyos sa buhay mo. At ikaw rin ay heir ng kaarian ng Diyos kasi ikaw ngayon ay anak ng Diyos. Ngayon, what makes us rich in Christ? 3 bagay. Meron kang eternal life. Alam mo sa sarili mo, when you die, which is hindi natin alam kung kailan nga ba, pero you know it yourself, when you die, alam mo makakasama mo ang Diyos. At hindi ito ang huling hantungan ng buhay mo. May confidence ka na kahit anong mangyari sa'yo, okay lang kasi bakit? Secure naman ang future ko. Amen? At ano pa? Spiritual blessings. Ngayon, naging maayos yung relationship mo sa Diyos. Kung dati nananalangin ka, parang sarado ang langit pag nananalangin ka. Ngayon, alam mo, naririnig ng Diyos ang mga panalangin mo. At may katugunan ang panalangin mo ngayon. Kasi maayos yung relationship nyo. At meron kang purpose. Namumuhay ka ngayon na ginagawa mo yung mga bagay na ginagawa mo, hindi dahil sa kailangan lang, o dahil sa pamilya, dahil para lang sa future mo, kundi ginagawa mo siya para sa Diyos. Alam niyo po, magiging mas maayos ang Pilipinas kung lahat tayo mabubuhay na may purpose, na ginagawa ko tong trabaho na to para sa Diyos. Kahit wala nakakakita sa akin, pero nakikita ng Diyos, hindi ako kukupit, hindi ako mangungurakot, hindi ako mandadaya, hindi ako mangchichit sa mga ibang tao o kahit din sa mga kamag-anak nyo, hindi nyo sila gagawa ng di maganda dahil alam nyo nabubuhay na kayo ngayon sa purpose ni Lord sa buhay nyo. Amen? Last but not the least, number 3, ano pong ginagawa ng self-emptying love ni Jesus para sa bawat isa sa atin?
Ito po ay example ni Jesus na tumatawag sa atin ngayon na tayo rin magpakita ng self-emptying love. O sa Tagalog, pagpapakumbabang pagmamahal sa iba. Ang self-emptying love po ay hindi nababatay sa kung anong meron ka, kundi sa kung anong willing kang ibigay para sa iba. Ano yung bagay na willing kang ibigay para sa iba? Is it your time? Oras mo ba yun? Kasi minsan naiisip lang natin, puro pera, puro pagkain. How about time? Okay? How about effort? How about encouragement naman? Alam niyo po, bago yung 2 Corinthians chapter 8 verse 9, meron pong sinasabi si Apostle Paul sa mga taga-Corinth believers. Na ano yun? Tignan niyo po yung sabi, verse 1 ng 2 Corinthians chapter 8. Pwede ba nating basahin sabay-sabay? 1, 2, 3, go. Mga kapatid, gusto naming malaman nyo ang kabaitan ng Diyos sa mga churches sa Macedonia. Alam niyo po, kung sa Corinth, ang Corinth na lugar ay puro mayaman, sa Macedonia po, kabaliktaran. Marami po ang nasa Macedonia ay talagang mahihirap ang buhay. Ngayon, tignan niyo po kung mahirap ang buhay nila, ano nga yung kahirapan? Wala bang pera yun? Yun lang ba yun? They are undergoing suffering. In many levels. Tingnan niyo po, anong sabi ngayon, verse 2? Mga churches sa Macedonia, ano daw? Nakakaranas sila ng matinding pagsubok. Tingnan niyo, nakakaranas sila ng matinding pagsubok, pero ano yung nagpapasaya sa kanila? Kasi sabi ni Paul, pero masayang-masaya pa rin sila. Alam niyo po, pwedeng tayo masaya dito sa church, kaya lang, hindi ko rin alam yung iba sa inyo, ano ba yung pinagdadaanan nyo eh. Baka masaya lang kayo dito, paglabas nyo, seryoso na kayo. Dahil sa dami or matitindi talaga ang pagsubok mo sa buhay mo. Pero pinapaalala ni Paul sa mga taga-Corinthian believers, kayo, nasa inyo na yung mga material na bagay. Mayayaman kayo. Tingnan nyo itong mga mahihirap sa Macedonia. Sila, hindi sila kasing yaman nyo, dumadaan sila sa matitinding pagsubok, pero masayang-masaya sila. Tuloy tayo sa pagbasa. Next slide. Pwede ba ulit? Basahin natin sabay-sabay mula sa mga churches. 1, 2, 3, go. Mga churches sa Macedonia. Nakaranas sila ng matinding pagsubok, pero masayang-masaya pa rin sila at sobrang mapagbigay kahit gipit na gipit din sila. Sure ako na nagbigay sila sa abot ng makakaya nila. Actually, sobra pa sa kaya nila. Walang pumilit sa kanila na gawin yun. Now, alam niyo po, nagbigay po sila ng tulong dun sa churches at sa mga naghihirap sa lugar po ng Judea sa Jerusalem. Tingnan nyo, no? Paano nila nagagawa yun? Masaya sila kahit konti lang yung meron sila. Kahit naibigay nila o nakatulong din sila sa iba. Kahit gipit na sila. Parang ganito, puno na yung schedule mo. Pero nagbigay ka ng oras para sa isang taong nangangailangan. Baka kailangan niya talaga na makakausap ngayon. Sa gitna ng pagsubok niya sa buhay. Tingnan nyo. Sabi ni Paul, verse 3, sure ako na nagbigay sila saan daw? Sa abot na makakaya. Kasi si Paul, hindi naman siya nagpipilit sa kanila eh. Kaya tingnan nyo, sabi niya sa dulo, walang pumilit sa kanila na gawin yun. Pero matindi to. Kasi hindi lang basta abot lang na makakaya yung ginawa nila.
sobra pa daw sa kaya nila yung ginawa nila. Tignan nyo pa, verse 4, next slide. Sabay-sabay nating basahin, 1, 2, 3, go. Nakiusap pa nga sila na maging part sila sa pagtulong sa mga kapatid sa Judea. Mas malakas, 1, 2, 3, go. Sobra pa yon sa ine-expect namin na gawin nila. Una, binigay nila ang mga sarili nila sa Panginoon. Tapos, binigay nila ang mga sarili nila sa amin dahil yun ang gusto ng Diyos. Tingnan nyo, nakatulong sila sa iba kahit mahirap sila. Ang isang mayaman, baliwala ang kayamanan kung hindi rin na itutulong sa iba. Hindi masasabing mayaman talaga ang isang mayaman kung hindi nakakatulong sa iba. Kung puro sarili mo lang naiisip mo, baliwala ang bagay na meron ka. Hindi ka talaga mayaman kasi bakit? Insecure ka. At natatakot ka na baka maubos, baka mawalan ka. Kaya tignan nyo, kahit gaano karami ang pera, kung feeling mo naman hindi ka secure, aanhin mo yung pera na yun. Paano nila ito nagagawa? Anong ginawa ng Macedonian Church? Tignan niyo po yung sabi ni Paul. Una, binigay nila ang mga sarili nila sa Panginoon. Ano ibig sabihin nun? Pinagkatiwala nila ang buhay nila sa Diyos. Kaya mo bang ipagkatiwala ang buhay mo sa Diyos? Katulad nila. Biruin nyo sila, mas mahirap pa yung kalagayan ho nila kaysa sa atin, sa totoo lang. Sino dito may aircon sa bahay? Taas nga kamay. Taas kamay, huwag kayo mahiya. Pag may aircon kayo, mas maganda na buhay nyo kaysa sa mga hari in the last 500 years. Alam nyo ba yun? Mas maganda na yung pagtulog nyo. Mas mataas na yung pamumuhay nyo kaysa sa mga hari na nabuhay 500 years ago. Ikaw nakakatulog kang malamig, sila noon pawis na pawis. Kung may electric fan sa bahay, taas kamay. Yung may alipin lang na may slave na di matutulog maghapon, yung makakaranas nun. Mas mataas na ang pamumuhay mo kaysa sa kanila. Just imagine God's blessing para sa bawat isa sa atin. Hindi lang natin nare-realize kasi hindi tayo grateful. Pero when we realize it, masasabi natin, Lord, salamat. Amen? Sa biyaya mo sa buhay ko. Kaya tignan nyo po, after nito, mga letter ni Paul, pagdating sa letter niya sa Romans, particularly chapter 15 and 16, makikita po natin may tatlong tao na binanggit si Paul dyan. Si Gaius, Erastus, tsaka si Quartus. Kaya po ganyan yung pangalan nila kasi mga Greek sila. No? Again, si Gaius, sabayan niyo po ako sa pagbasa, Gaius, Erastus, Quartus. Okay? So, anong nangyari po, nagsulat na si Paul sa mga taga-Corinth, sila ngayon, kumilos sila. Hindi, ganyan yung word of God. Hindi pwedeng papakinggan mo lang, wala kang gagawin. Hindi pwedeng ganun. Kailangan, ikaw rin mag-move ka. Napakinggan ko yung preaching na yon. Anong pwede kong maitulong sa iba ngayon? Amen? Tingnan nyo, si Gaius po, pinapagamit niya yung bahay niya para sa gathering ng mga mananampalataya nung unang panahon. Wala kasi noon na lugar or templo para sa mga Christians. At si Gaius po, siya ay mayaman kasi nga mga taga-Corinth mayaman. Marami siyang mga ari-arian na lugar. Doon niya lagi, ito, meron sa akong space dito. Mag-gather kayo dyan. O dito sa lugar na to, may space ako, mag-gather kayo dyan. Kung anong meron siya, pinapagamit niya para sa Diyos. Tandaan din ho natin, nawa, yung kotse, motor na meron tayo, paggamit din natin para sa Diyos. Baka may ibang kapatiran dyan.
wala talagang naglalakad lang. Wala talagang pera pang pamasahe. Bakit hindi mo gamitin yung sasakyan na meron ka na pinagkaloob sa iyo ng Diyos? Amen? Ayaw mag-amen ng marami, oh. Ayaw paggamit? Joke lang. Okay, so tingnan nyo, no? Kahit yung bahay din natin, paggamit natin para kay Lord. Amen? Para lumabas yung mga masasamang spirito kung meron man. Di ba? Tsaka mga bumait din ang mga kamag-anak nyo. Si Erastus, alam niyo po si Erastus, ang yaman ng taong to. Bakit? Siya po yung city treasurer ng Corinth. Kung city treasurer ka ng isang mayaman na syudad, ang taas ng sahod mo. Dahil bakit? Kailangan kang bayaran ng gobyerno para hindi ka mangupit dun sa pera ng lugar nila. At alam niyo po, si Erastus, yung nag-support kay Paul, particularly nung pumunta, para support yan sa mga may hirap na mga Kristiyano nakakaranas ng suffering sa lugar ng Judea. At sa ministry rin ni Paul, si Erastus po yung karamihan din na tumulong sa kanya. Si Quartus, kapatid, parang kapatid ni Paul, si Quartus. Sila pong tatlo, ginamit nila yung resources na meron sila para kay Lord. Kasi si Lord nga nagbigay ng buhay niya para sa atin. Ang buhay ay priceless. How much more, pwede naman natin ipagamit kung anong meron tayo para naman sa Diyos. Amen? Next slide. Conclusion na natin. Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. Christmas isn't about the presents we give or receive, but about the ultimate give. He became poor so we could become rich. Kaya tandaan natin yun. Ang Diyos umabot sa bawat isa sa atin. Yun yung pagpapakumbabang pagmamahal niya sa atin. Inabot niya yung kalagayan ng bawat isa sa atin. Hindi siya yung, oy, tawagin mo yun, punta dito. Hindi ganun. Siya mismo yung bumaba. Siya mismo yung nagkatawang tao. Bumaba siya sa kalagayan natin. Kaya anong mindset mo ngayon? Lalabas ka sa lugar, ito yung mindset mo. Next slide. Magpapakumbaba ako. Huwag mo isipin na, ay, kami. Pag tinanong, di ba, anong kinain nyo nung Christmas? Anong New Year? Ay, kami, ganito, ganyan. Tapos, ikaw parang, ay, yun lang. Sa amin, iba, matindi. Ang daming pagkain talaga doon. Tsaka, celebration namin, ang grande. Pumunta pa kami sa hotel, pumunta kami dito, nag-flight kami, travel kami. Kailangan magpakumbaba ka. Amen? Kasi si Jesus nga ginawa niya yun It's not about yung mga expensive things na meron ka. Amen? Huwag kang ma-attract doon. Expensive nga yung mga suot nila. Mapapride naman. Kailangan tayo ay maging mapagpakumbaba. Ano pa? Pangalawa, magsasakripisyo ako. Sacrifice. Kung ano yung kailangan ngayon isakripisyo, magbigay tayo ng oras. Para rin sa iba, para kay Lord, para sa church. At last but not the least, lahat ng gagawin yan, pwede bang i-recite ngayon? 1, 2, 3, go. Ang mindset ko ngayon, 1, 2, 3, go. Magsasakripisyo ako. Ayan, tayo po lahat ay tumayo at manalangin. Panginoon, salamat sa pag-remind sa bawat isa sa amin ng self-emptying love mo. Salamat po dahil inabot nyo kami sa aming mga kalagayan. Kung kaya, dalangin ko Panginoon,
ang bawat isa rin sa amin na nakaranas nito sa kanilang mga buhay. Lord, umabot din po sila sa mga taong nasa mababa rin ang kalagayan kaysa sa kanila. Lord, nakikita niyo po ang pangailangan ng bawat isa sa amin. Alam mong kailangan ka namin sa aming mga buhay. Kung meron po silang mga pangailangan sa season na ito, kayo po yung mag-provide ayon sa kalooban ninyo. Lord, ilayo niyo sila sa anumang mga masasamang influence ngayong season na ito. Layo niyo po sila, Panginoon, sa pagiging ma-pride. Patuloy po silang maging mapagpakumbaba kung paano ikaw ay nagpakumbaba. Matuto po ang bawat isa sa amin magsakripisyo para sa iba at maging mapagbigay ngayong Christmas. Dahil ito naman talaga po yung nais mo na gawin namin. Kung kaya, Panginoon, bisitahin mo po ang buhay ng bawat isa sa hapon na ito. Umalis po sa lugar na ito na kung saan talagang gagawin namin ang sinasabi mo sa scriptures. Wag po nawa na kung pumasok lang sa tenga at lalabas sa kabila, pero talagang may gawin ang bawat isa sa amin. Lord, yung pag-ibig mo, yung pumuno sa puso ng bawat isa mula sa araw na ito. Kung ano man po, Panginoon, ang status nila sa kanilang relationship with you. Lord, ang dalangin ko po, lahat po kami maging in love lalo sa iyo. Mas maging maayos yung pag-ibig po namin or relationship namin sa iyo. Wag po kami masentro dun sa mga material na mga bagay, pero sa iyo lamang. In Jesus' name. Amen and amen. Pwede ba sa hapon na ito,